na siyang support, ma'am eh. The Wala. political support of the president is so far different from the previous government led by Rodrigo Duterte. Kaya itong kalagayan natin ngayon, bida-bidahan si Colmenares, bida-bidahan muli si Teddy Casino, bida-bidahan muli sila Cristina Conte, at tuloy-tuloy muli ang recruitment nila at ang tapang-tapang nila pumustura as if tayo ang mga masasama, sila na ang bida ngayon dahil tarantadong nakaupong gobyerno. Nag-recalibrate sila. For the last 3 years, Mali, no? Mali. they missed that. Oportunista For the talaga. last 3 years, they missed it. they missed it kasi mali ang kanilang political analysis na ang naging agenda nila ay di bali nang makipagsabwatan kay Marcos at kay Romualdez, wag lang makabalik ang mga Duterte. Mali. Eh wala na mga Duterte sa kapangyarihan eh. Ang gumamit ng kapangyarihan na nagkaroon ng malakihang pagnanakaw at pandarambong at pag-abuso sa poder at pondo, Marcos. Pero ang kanilang political line for almost 4 years, before sila mag-recalibrate ngayon, kasabwat sila ni Marcos. Nagnakaw Enabler pa. sila ni Marcos. Tumanggap pa ng nakaw na Tumanggap pa sila Franz ng pera Castro. mula kay Diba? Marcos. Yung Bakabayan Black, tumanggap. Yeah. And you are correct about that. Sheesh. Nang sinasabi mo that they missed that opportunity kasi hindi nila alam na ang taong bayan ay alam kung sino ang gumagawa ng kaabusuhan kahit pa ituro nila sa Duterte ang problema, hindi ito tanggap ng taong bayan eh. Ang nakikita ng mamamayan, ang gobyerno ngayon ang problema, hindi ang mga Duterte. Galan sila ng maskara. Meron talagang isang mekanismo, talagang lahat gumalaw, di ba? Dinumog na kayo eh. Diba? Talagang dinumog, lalo na sa media, di ba? Yeah. Even international press, di ba? So nakita ko, ako takot sa ganun, inoobserbahan ko, trabaho ko ito, kailangan ko tanggalin ito, di ba? Pero napakalaking bagay na ang president natin noon was really the head of the NTF-ELCAC. Exactly. Siya talaga yung moving spirit doon. No, hindi lang siya figurehead. Talagang tumatakbo kami sa kanya at saka maliwanag yung kanyang guidance. Good governance. Kasi naintindihan niya, ma'am eh. The problem na ipinakita sa kanya at binuo ang programa, niyakap niya yun eh. We can never be successful without the support of President Duterte. Hindi po namin nagawa ni Ma'am Lorraine at ng NTF-ELCAC. Kami po ay bahagi lang ng instrumento ng gobyerno. If the government was not led correctly by a very brave president na talagang i-take on na natin ito, gawin na natin ito, natapusin na natin sila. Iyan po ang pinakamahalagang sangkap doon. At kita nyo naman po kung anong nangyari kay Pangulong Duterte. He did not just take on against the drug syndicates, the drug traffickers, and the narco-politics na gumagapo sa Pilipinas. Duterte took on the most destructive and devastating evil scourge na nagpalugmok sa Pilipinas kung bakit tayo napag-iwanan, mahirap ang bansa natin because of the CPP, NPA, NDF na nandyan sa lahat ng sulok ng lipunan at buhay ng mga mamamayang Pilipino na hindi matanggal-tanggal bilang cancer. It was Duterte, Rodrigo Duterte na gumawa ng ganyang mga pinag-usapan namin ni Ma'am Lorraine at look what happened to us. Kaso namin ni Ma'am Lorraine, tambak-tambak. Si Pangulong Duterte pinadukot, ginamit pa ang gobyerno ni Marcos na tarantado na nagpagamit sa CPP, NPA, NDF. Pero tama ang punto ni Ma'am Lorraine. Without a very clear political support coming from the President, hindi po namin nagawa at ng NTF-ELCAC ang mga ganitong bagay laban sa CPP, NPA, NDF. Meron pa ako natutunan na wala sa tsapa mo yon. Kahit wala ka ng titulo, wala ka na sa gobyerno, lahat tayo itutuloy natin ang laban na sinimulan ni PRRD. Kailangan tapusin natin ito, no? Malungkot lang na hindi natin kasama si Bongbong Marcos sa laban na ito. At ginawa pa niyang kakampi. At tahimik ang AFP tungkol dito. Kahit ang NTF-ELCAC tahimik dito. Kasi wala siyang support, ma'am eh. The political support of the president is so far different from the previous government led by Rodrigo Duterte. Kaya itong kalagayan natin ngayon, bida-bidahan si Colmenares,
Bidabidahan muli si Teddy Casino, bidabidahan muli sila Cristina Conte, at tuloy-tuloy muli ang recruitment nila at ang tapang-tapang nila pumustura as if tayo ang mga masasama, sila na ang bida ngayon dahil tarantadong nakaupong gobyerno. Pero Eric, no, sa pananaw mo ba, lahat nung, di ba, landmark yung accomplishments ni PRRD dito, di ba? Yes. Pero ngayon, ito yung ginawa ni Marcos, di ba? Na betrayal of public trust ito. Treason ito, sa totoo lang, di Yeah, ba? pagtataksil ito. Kumampi ka sa enemies of the state, di ba? Marami kasi nagsasabi sayang ang ginawa ni PRRD, pero Yeah. na oo, nasasayangan din talaga ako, natural, 'di ba? Pero I'd like to know what your objective as analysis of our real gains right now na hindi pa nawawala kahit na ganyan yung nakaupo. Number one, ikaw mismo nag-point out ito, Ma'am Lorraine, sa prinsipyo ng public communication and information value. Pag nabuksan mo ang kaisipan ng taong bayan, mahirap mo na saraduhan. Ang lingering effect, yung ligasiya ng mabuting ginawa ng NTF-ELCAC nasa isipan na ng taong bayan. Namulat natin sila, Ma'am Lorraine. Ang kulang lang, yung political support ng tamang gobyerno, ng tamang policy of the government to sustain the gains. But in the heart and the mind of the people, nabuksan natin ito. At kung hindi ginawa ni Pangulong Duterte yon, hindi ito naging isang public education and public awareness. Because information is really a very important weapon in any war, including the war that we launched against the CPP, NPA, NDF. At yun ang epekto niyan, Ma'am Lorraine, mga kababayan, hirap na sila magkunwari sa taong bayan. But because of a weak government leadership, Buko na. and because of the weak government support, nakakasurvive pa rin sila, nandyan sila kasi hindi na sila dinudurog ng law enforcement. Hindi na sila dinudurog ng political policy of the government. Pinabayaan sila dahil ginagamit sila sa maruming laro ng politika ng gobyerno ngayon laban sa Duterte political camp. Pangalawa, yung gain na hindi maitatanggi, Ma'am Lorraine, mga kababayan, ay ang pagkamulat ng mga rank and file and career officers ng gobyerno na hindi talaga matatapos ang problema sa communist terrorism pag hindi whole of government approach at hindi whole of nation participation. Hinahanap ngayon yan, Ma'am Lorraine, ng mga nasa gobyerno. Ibang-iba ang panahon ni Pangulong Duterte, hindi lamang takot ang mga durugista at sindikato at mga kurakot at kriminal. Sa panahon ni Duterte, takot din po ang mga urban operatives, infiltrators, network, supporter, enablers, and alliances na binuo ng CPP, NPA, NDF dahil very strong ang government political program supporting the whole of government and whole of nation. Yan ang mga legasiya, Ma'am Lorraine, na madali naman ibalik yan eh. When Marcos will be removed from power or he will be out from power at matino na gobyerno ang tatayo, madali naman ibalik itong mga gains na ito. These are tactical setbacks. Kasi nandyan pa naman ang AFP eh. Nandyan ang PNP. Hindi lang sila makaporma sa antas kapareho ng kanilang pagiging effective to be on the front line even sa urban counter operations dahil hindi sila sigurado na susuportahan sila ng kasalukuyang political authority ni Marcos. Kaya medyo kinapon po ang kanilang participation, medyo subdued, ma'am, may pag-pullback, hindi kagaya noon all out lahat ng agencies of government. Pero do you mean to say that the CPP, they didn't really mean yung galit nila sa first Marcos? Kasi, I'm asking this question kasi they missed their opportunity. Kung gusto talaga nila, Ngayon, if they really, kasi ang definition ng victory ay kasama mo yung tao, nasa iyo yung tao, 'di ba? Sila mismo nagsabi niyan, 'di ba? Kaso they missed their opportunity kasi abusado ito si Marcos, pero kinampihan nila, 'di ba? Pero kung pala they had remained true to what they had been saying all along na anti-Marcos, Marcos magnanakaw, chu-chu-chu, 'di ba? Yung mga kanta nila, 'di ba? Then sana bidas sila ngayon, right? Kasi
Ang dali eh. Ang dali ngayon, kitang-kita mo eh, 'di ba? So my question to you is, did they not mean what they said about Marcos Senior? Nag-recalibrate sila. For the last 3 Mali, years, mali no? Mali. they missed that. Oportunista For the talaga. last 3 Yeah, years, they missed it. they missed it kasi mali ang kanilang political analysis Yeah. na ang naging agenda nila ay di bali nang makipagsabwatan kay Marcos at kay Romualdez, Mm, wag lang makabalik ang mga Duterte. mali. Eh wala na mga Duterte sa kapangyarihan eh. Ang Yeah. gumamit ng kapangyarihan na nagkaroon ng malakihang pagnanakaw at pandarambong at pag-abuso sa poder at pondo, Marcos. Pero ang kanilang political line for almost 4 years, before sila Yeah. mag-recalibrate ngayon, Yeah. kasabwat sila ni Marcos. Nagnakaw pa. Enabler sila ni Marcos. Tumanggap pa ng ano, ng nakaw na yaman Tumanggap sila pa sila Franz ng pera Castro. mula kay 'Di ba? Yung Marcos. Bakabayan Black tumanggap. Yeah. Yeah. And you are correct about that. Sheesh. Nang sinasabi mo that they missed that opportunity kasi Yeah. hindi nila alam na ang taong bayan ay alam kung sino ang gumagawa ng kaabusuhan kahit pa ituro nila sa Duterte ang problema, hindi ito tanggap ng taong bayan eh. Oh, Ang pero nakikita ngayon, ng mamamayan, ang gobyerno ngayon ang problema, hindi pero ang mga ngayon, Duterte. kaya ang lumalabas sa bibig nila, impeach Sara. Yeah, Tanga eh, 'di ba? di I mean, ba? it would have been a walk in the park for them to say, "Tingnan yung Marcos na yan, magnanakaw, ilan ang ninakaw," ganyan, 'di ba? Ang dali-dali eh. Ang dali-dali kasi ang liwanag ni Marcos kung sino siya at anong ginawa niya. So parang for me, you missed your opportunity. In fact, Eric, so I'm asking this is because if I try to imagine ha, kung ako'y college kid and a CPP went to me now, baka ma-recruit niya ako dahil sa galit ko sa gobyerno. 'Di Which ba? they're doing right now. Yeah. They're recalibrated now. Yeah, they're recalibrating again now. Oh, Except that now, naririnig nakikita nila sa social media, tinatawag silang kain suka. 'Di ba? yun. Oh, Mahalaga yun. yan. Mahalaga Yeah. yan, Ma'am Lorraine. Tapos Ah, tapos may mga litrato sila kasama si Martin Romualdez, si of Bongbong course. Marcos, o 'di ba? Oo. O, paano Mm-mm. 'yun, right? Correct. Kasi ma'am, na kung hindi nila nagagap, they were not able to grasp yung dynamics kasi dyan ma'am na na-miss nila. Sasabihin ko na lang, itong na-miss nila eh. Whether they like it or not, Mm. the state power, when Marcos became president, no longer belongs to the Duterte. So kung ang target nila Yan. is pabagsakin ang gobyerno, the principal question there is, who exercises and control power of the state? The Duterte or the Marcos? Diyan nagkamali sila. Kasi hindi nila kayang mag-get over ang pagkadurog nila sa kay Pangulong Duterte that even if Rodrigo Duterte is no longer in power, ang tingin nila, ang principal problem, si Duterte pa rin. Yeah, they missed it. They missed it. Yeah. Error yon. Mm. Pero kaya nahulog sila sa oportunista. Naging oportunista sila. Pero from the very start kasi, mga kababayan, Ma'am Lorraine, hindi naman talaga interest ng Pilipinas at ng mamamayang Pilipinong bit-bit nila. Yeah. It's more of their pride, yung pera, pundo. It's no longer about ideology. Question, Eric. You're saying it's pondo, pera, di ba? But the older cadres are saying, I don't know who was that again, I forget, who's saying na dati hindi tumatanggap yan. Yung mga first time sila sa kongreso, di ba? Tapos Si Kapiter. Si Kapiter, yeah. Tapos si Caramon. ngayon tumatanggap, di ba? So, ibig sabihin, And si Bebot Bello, he even correct. said Bebot na Bello. hindi ganyan ang mga CPP na Oo. kilala ko. So, nag-mutate siya, di ba? Talagang nag-transform siya in a bad way, di ba? Ano siya, ma'am? Naging degenerated na. Oh, yun pala, Nabulok. that's the word I was looking for. Nag-degenerate siya, di ba? Nabulok siya talaga. Nabulok. My God. Kasi if you are not building your organization on the real interest of the people, Yeah. talagang mabubulok ka. Kaya kung patawangin mo ko sa critic ko, they miss the political line. The political line should be focusing on Marcos. Yeah. And the one that controls the state. Kaya dito ko sa taong bayan, kung taong bayan ang bit-bit mo, hayaan mo na yun si Duterte, saka na natin singilin yan. Dito tayo kay Marcos. But they miss it. Why? Dahil takot na takot sila. Na kapag binira nila si Marcos, napakataas ng possibility that another Duterte will rule
Yeah. and become another problem for them. Doon Yeah, sila but natakot, but ano, pero pero mali pa rin. pero para 'di ba, para yung sinabi mo, no, ang bumubuhay sa isang gobyerno, sa mga institusyon ng gobyerno ay ang tao, yung Tama. spirit ng tao, and you take the support of the people away, that institution petrifies, 'di ba? And it Mm, degenerates, 'di ba? Kaya ito naman nangyari sa Kongreso. 'Di ba? Para na siyang dog correct. poop ngayon, right? Because it is the spirit of the people that keeps an institution relevant, vibrant, 'di ba? Yun and they missed it. So I in other agree. words, hindi sila nakinig sa tinuturo nila. 'Di ba yan ang tinuturo nila sa inyo? That is the Oo. people, the people, the people. Yung pala damani, damani, damani na pala sila, no? Mas So line yan, ma'am, eh. different. Yeah. Sa kanta So na lang nila yan ginagamit, pero sa totoong practice, wala na, eh. Yung, ang masa lamang, yeah, ang tagapagligtas. So, wala na yeah, yon. yeah, Pangkanta na lang nila yon. yeah. Kaya tama itong aming ginagawa ngayon ni Ma'am Lorraine. Kailangan balikan yung mga aral at tagumpay ng NTF-ELCAC sa panahon po ni Pangulong Duterte, kasi pag hindi namin ito gagawin na ibubulgar namin ang NUPL, ibubulgar namin ang mga ginagawa ngayon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, pati yung nangyari kay Pangulong Duterte. Mm, Ngayon ko nga lang narinig kay Donald Trump, sabi niya, itong mga Democrats sa Amerika at mm. itong mga kaalyado nila dyan sa ICC, naging infiltrated and influenced sila ng communist ideology na dapat durugin sila. Oo, yeah, That yeah, was the straightforward na yeah. agree ako doon. Sabi ko, So matalino ito si Donald Trump magbasa ng kalagayan ng mundo. Sabi ko, yun talaga. yeah, and then you know what? You know what? I found a way to send a letter to the Senator Secretary Marco Rubio to Marco say, Rubio. yeah, I gave him some documents about the CPP na sa loob ng Wow. ICC, ang mga walang yang yan, 'di ba? But Sana makabisita tayo doon, ano? Kung Eric, matino teka sa muna, ng 5 gobyerno, seconds. no? So, 5 seconds, balik-balik sa CPP. So ibig sabihin, na-miss ng CPP yung, ano, di ba, yung opportunity nila maging relevant at maging mahal sila ng tao, 'di ba? Pero Kasi ngayon, favorable sa atin yun. ano Favorable 'yun? sa taong bayan yun. Favorable sa taong bayan yun. Dahil nakita ng taong bayan ngayon na ang Yeah. CPP and Yeah. NDF ay bulok. For Yeah, correct, sale, correct, hindi correct. talaga ito totoong revolutionary. Hindi Nakita yung talaga ito totoong totoo. kulay, Yan. yung totoong kulay Oo. nila, 'di ba? Kasi Totoong ngayon, kulay nila. so parang yung na-miss nila yung opportunity nila kasi mali yung basa nila kay Marcos, 'di ba? Una, takot Correct. sila. Hindi nila akalain, no, malamang sino ba nagkaakala, no, na magkakaroon ng -27 na president? Napaka-unpopular, 'di ba? I mean, hindi lang, it's not just unpopular. That's not the only word that you can use when it's -7. He's Yeah. hated. He's vilified, 'di ba? So So mali, in other words, they put their bet on a losing bet talaga. Nagkamali sila talaga. Pero kasi sabi mo, yun kasi talaga yung kanilang totoong kulay, no? Hindi talaga sila para sa Opportunista. taong bayan. Nag-degenerate na ang CPP na kung dati, I don't know, totoo ba yun na dati for the people siya? Meron ganon. Sa unang bahagi ng pagbubuo nito, ma'am, kahit Mm. kami na ma-recruit kami, Ma'am Lorraine, talagang Yeah. naniwala kami sa ideolohiya, sa mass line, lahat. Pero nung nandun na kami, nakita namin, naku, hindi. Bakit, Ano to? Eric? Ano nakita mo? Yung corruption, Sa yung loob abuso mismo. ng CPP, yung abuso, yung politikang marumi. No, kapag kahit gumawa ka ng mali, basta mataas na posisyon at malapit ka sa mga Ah, pamunuan, pwede kang makalusot. The way ni-reveal namin dito na yeah. ah, hindi totoo yung binabanggit na iprotektahan mong taong bayan, wag mong pagnakawan ang sibilyan at masa. Hindi ganoon eh. Pinapatay nila Oh, mga katutubo. yeah. Minamasaker nila ang mga katutubo. Paano maging pro-people ito? Dahil lamang ang mga army ay kaibigan ng mga komunidad ng katutubo sa Mindanao, minamasaker nila mga leaders, pinapatay nila. So hindi na to tama, sabi ko. Tsaka Tap, Eric, yung mga mm, kwento ng mga kaibigan nating katutubo, 'di ba? Meron silang maliit na sari-sari store, sila Chari nagkukuwento to yes. sa akin. Tapos kahit yung itlog na lang na binebenta Kunin nila, nila yan. kukunin pa. Nagugutom na yung mga katutubo, 'di ba? So, yun yung mga Correct. nakita mo, Tapos Eric, yun yun. pipigilan nila pag pumasok ang mga proyekto ng kalsada.
Yeah, Mga yeah, patubig, mga pailaw, binubumba nila. Sabi ko, hindi na to tama. yeah. Pag may electrification, susunugin nila ang mga gumagawa ng mga poste, ng mga kalsada, sinusunog ang mga equipment. Hindi na to tama, sabi ko. And So nung then, yung radicalization sa schools. Yung yeah, namumuno na sa Netherlands, yeah, libreng-libre sa yeah, very comfortable sila sa sitwasyon. Samantalang kami nandito sa Pilipinas. yeah. Wala na to. Libro na lang to, sabi ko, yung Na mga ibig mo prinsipyo na to. sabihin, nung andun ka noon, natanong mo yan? Natanong mo, bakit ako nandito tapos ito si Sa Joma sa sarili ko lang, kasi pag tinanong ko yan noon, baka pinatay ako kagad. So, natanong mo yun sa sarili mo. Sa sarili ko lang. So Oo. ibig sabihin, Eric, angat ang IQ mo sa kanila. Di ba? Ng mga Dahil bumalik. actually, yun yung tanong namin eh. Ba't kayo naniniwala dyan? Nandun sa, nagpa-party sa sa Oo. Netherlands. Oh, may maraming Diba? chicks pa nga eh, di ba? Tapos kayo, ganyan. So, ikaw lang ang nagtanong, pero Tapos hindi niya pinapadala tinatanong. ng mahigit 1 million a month mula sa Pilipinas. Sa Hmm. isang kaso sa terrorism financing nanggagaling pa sa Pilipinas. Pinapadala kay Joma at kay sa asawa niya. More than 1 million pesos. Galing dito. Habang naghihirap ang mga NPA at kami na mga organizer at mga kadre. Halos hindi namin mapagamot ang aming mga anak pag nagkakasakit. Si Joma na nagpapasasa sa Netherlands, na bidang-bida at parang Diyos kung tratuhin ni Teddy Casino, nila Carol Araulio, 1 million a month ang ipinapadala mahigit So, sa kanila. Eric, Galing sa Pilipinas. bakit ganun yung adoration nila Carol Aurelio, nila Teddy Casino? Are they benefiting from it also? Now? Sa ganyan. Kay Dahil Joma bilib Season, na why do bilib they sila. Akala nila worship si him? Joe Magsison, ideolog. Yun. Sa tingin nila, Ideolog, ah. theoretician. Ulul. Hulul. Si Talaga. Mao So, Zedong, he lived the revolution and he fought along the revolution that he founded or he joined in China. Hindi siya yeah, nagtago. yeah, Namatay siya yeah. hanggang nagtagumpay sila talaga. Even sila Lenin bumalik sa Russia para magkaroon ng Bolshevik Revolution. Mm, At even sila Fidel Castro. mm, Si Joma yeah, duwag yun eh. Sila yeah. Carol Aronio Tede kasi yung mga duwag yan eh. Matapang Or, lang yan dito sa urban eh. or gusto nila i-maintain yung status quo. Kasi after ni Joma, sila naman. Di ba? Ah, Right? nakikinabang Which sila. is what they're doing now. Di ba? Yeah, Nakikinabang that's sila right. na. Oo, Right? nakikinabang sila. So why you mean to say, Eric, kapag ka tinanggal yung mga recruitment ng mga anak natin, ano mangyayari kay na Carol at saka kay na Wala na. Teddy? They will become irrelevant. Why? Because wala na rin silang purpose. Ang organization will die the natural death. Bakit Without hindi na lang sila cadre, diyan na lang sila sa kongreso. Diyan na lang sila dyan na lang sila pumutot ng maingay, di ba? pera. Yeah. Kasi they make it appear now na ang kanilang posisyon sa loob ng kongreso ay advocacy. Hindi. Money making po yan, mga kababayan. The biggest source right now is no longer Smart and Globe. No longer Ceres Liner. Dati yan ang ini-extort nila, Ceres Liner, yung Balyacar Transit, mga bus line, mga Globe, Smart Telecommunication. Ngayon, ang pera Kongreso. ng CPP, NPA, NDF galing mismo sa gobyerno na. Pera natin, Pera therefore. natin. And every year, they are earning more than how much? Siguro, hindi bababa, 3 ngayon nandyan sa kanila, hindi bababa yan sa mga 1 billion na pondo makukuha nila sa Wow. gobyerno every year. So question, Eric. Pinag-uusapan natin yung bundok, yung NPA, yung ganyan-ganyan, di ba? Ano yung relevance ng NUPL doon? Saan siya pumapasok? Kasi ang Okay. NUPL, mga kababayan, ay prente ng CPP, NPA, NDF. Tama ba, Neri? Di ba? Oh, Ikaw, Neri, operatiba ka ng CPP, okay? Oo, we confirm that. Operatiba talaga yan kasi nagmi-meeting nga kami yan eh. As Communist Party. Oo, Talaga, paano eh. niya i-deny yan? So, ang NUPL, tama si Ma'am Lorraine, mga kababayan, hindi po siya nagre-red tag. Actually, dapat silang i-red tag dahil red talaga sila. Yan ang ibig sabihin ng red tagging eh. Red tagging is correct when it is pertaining to correct identification. Ang red tagging magiging unfair kung hindi po siya tugma. Dapat alam natin yan. Pero that term became parang notorious, binigyan ng masamang meaning. Kasi pag si Ma'am Lorraine ay environmentalist, ang gagawin ko kay Ma'am Lorraine, i-green tag ko siya. Kasi nga, environmentalist siya. Pero kung si Ma'am Lorraine, doktor pero komunista, i-red tag ko talaga siya.
ikaw, Lorraine Badoy, member ka ng CPP, NPA, NDF, official ka ng AHW, ng Alliance of Health Workers, front ng organization yan, ng CPP, therefore dapat i-identify ka. And that is not a crime. There is no crime about that. Naging Well, they're masama lang saying ang red tagging dahil ginamit nila as, sabi ni Ma'am Lorraine, depensa nila para kunwari, inosente sila. Eric, no, that when we identify them, no, when we identify Sara Elago as a recruiter of the CPP, NPA, Mm. NDF, they say that we endanger the life of Sara Elago. May I just say that if we don't identify them, it is the lives of our children that she has endangered. Because Exactly. she is the top recruiter, Sara Elago of Gabriela Party List. Okay? Correct yan. Mahalaga, mga college kids na nakikinig ngayon, na yung mga anak natin sa high school na tina-target na din ngayon, makinig kayo kapag tinatanggalan namin ng maskara at binubuko namin ito sina Sara Elago, Tonchi Tino ng ACT, Reneco ng Kabataan. Kabataan. No, pag sinasabi namin 'yun kasi ang buhay ninyo ay nanganganib. True. Kayo ang naka-target, 'di ba, Eric? Correct. At ito po ay hindi gawa-gawang kwento. Mm. Kaya si Ma'am Lorraine, nagagalit yan ng ganon kasi nakakausap niya ang mga nanay Yeah. na ang mga anak nila biniktima ng mga organisasyon nila Tonchi Tinio ng AK, nila Sara Ilago ng Siyay Kabataan Party pa, nila Tereridon ng Siyay Kabataan Party pa, nila Teddy Casino sa bayan pa sila. Mga kababayan, nagagalit sila, na binubulgar sila, pero hindi sila nagagalit doon sa mga nanay at mga magulang na namatayan ng mga anak na pinagre-recruit ang organisasyon na pinamumunuan nila. How is that so? Si Ma'am Lorraine, ilang nanay ang umiiyak sa kanya? Sila Mrs. Meribeles, si Ma'am Espina, si Isa Lucena. Marami po, libo po ang mga magulang na ito. At hindi ito gawa-gawang kwento na parang inisip lang namin tapos nag-drawing kami ng kwento. No! The pattern is the same. The modus operandi are the same. At lahat ng ito, ang mga anak nila, kung hindi man namatay, nakakulong, baldado, hindi nakapagtapos, nasira ang buhay nila. And yan ay mga buhay na kwento. And that is the reason nga bakit namin tuloy-tuloy pa rin kami sa pagbubulgar nito. Sapagkat nanonumbalik muli ang lakas ng loob nila ng CPP, NPA, NDF na mang-recruit at mag-infiltrate at mangialam sa buhay ng ating mga mamamayan sa urban operations nila. Kasi hindi na sila tinitira at nilalatigo ng legal offensive, law enforcement, and counter-information na operation ng gobyerno. Pinabayaan sila ni Marcos sa urban operations nila. Yan ang nakakabahala. Tsaka kaya nga Eric, yung tanong ko sa'yo, saan pumapasok dito ang NUPL? Okay. Anong role nila at saka yung ugmo niya? Sa tanong ni Ma'am Lorraine, ang NUPL po ay CPP, NPA, NDF ang nagtayo niyan. Ang nagbuo niyan, mga kadre ng CPP, NPA, NDF na mga abogado din sila. Paano mo alam Pero yan, member Eric? sila ng Communist Party. Paano mo alam yan, Eric? Kasi bahagi po kami sa paggagawa ng mga desisyon na yan, ipinatupad din po namin yan sa area kung saan kami kumikilos. Nationwide yan eh. Halimbawa, nang binuo po ang NUPL, ang purpose talaga niyan, magkaroon ng mga abogado na marirecruit o yung mga abogado ng Communist Party, matipon sila. At magkaroon ng legal defense system para ang mga kaso at mga pag-file ng kaso may gumagalaw. No, kagaya ng binanggit ko noong nag-interviews, nang tinanong ako ni Ma'am Lorraine, noong 1970s, 1980s, 1990s, mayroon silang free legal assistance group yung FLAG. Ngayon nabitawan na nila ito. So they want to go back to that initiative. At ang NUPL ay inisyatiba, proyekto ng CPP, NPA, NDF. At alam ko yan dahil nanggaling ako mismo sa loob ng CPP, NPA, NDF. The way na nakita namin, mukhang sila Eta Rosales at itong sanlakas na mga rejectionist group na umalis sa CPP, NPA, NDF at sinipa ng CPP, NPA, NDF na una sa Kongres. Sila na ngayon na nakakakuha ng pondo, nakakapagbida pa sila sa loob ng Kongreso, itong sanlakas at akbayan. Magbuo nga kami ng bayan muna. Kami rin ang bumuo niyan. Dahil
Hindi lamang inggitero ang CPP, NPA, NDF. Oportunista din, aba, pwede pala gamitin din natin ang gobyerno through the Congress. Dahil nauna dyan, Ma'am Lorraine, mga kababayan, ang grupo ng tinatawag na rejectionist, yung mga tumiwalag at itiniwalag. Grupo nila Pupoy Lagman, nila Rizal Tiberos, hindi man yan CPP, NPA, NDF. Grupo nila Eta Rosales. Akbayan, tsaka Sanlakas ang unang mga party list dyan. Tapos BMP, Bukluran ng Manggagawang Pilipino, Partido ng Manggagawa. Nang makita ito ng CPP, NPA, NDF, nagpalabas ng direktiba sila Joma Sison at Central Committee, magbuo kayo ng party list. Bayan muna. Yan ang isa muna, ma'am, no? Tapos naging tatlo. Buuin na rin ninyong anak pawis. Maganda para kasi tatlo na kukuha natin. Ibuo nyo na rin ng Gabriela. Same sa tanong ni Ma'am Lorraine, ang inyo PL, ba kailangan pala may mga abogado tayong ma-recruit? Magbuo tayo ng NUPL. Yan ay desisyon ng Central Committee, Ma'am Lorraine. So therefore, the NUPL, hindi alam ng maraming abogado at mga nire-recruit nila kasi hindi nila sinasabi, kaya namin binubulgar that the NUPL is established, run, administered, controlled, and the project of the CPP, NPA, and decided by the Central Committee. And you know Yun ang what, katotohanan dyan. as a daughter of someone who was a lawyer, a justice, no, a congressman, etc. Grabe yung pambababoy na ginagawa ng NUPL sa propesyon ng law, no? Katulad ng Correct. pambababoy ng Alliance of Health Workers sa propesyon ko. 'Di ba? Correct. Katulad ng ginagawa ng Alliance of Concerned Teachers, yung pambababoy niya sa propesyon ng mga guro, 'di ba? Correct. Pag tuwing ano yung ginalaw nila, binababoy nila. Yung mga anak natin na nasa kolehiyo, na pinalaki natin ng maayos, pag nahawakan na yan ng CPP, mga bastos, mga sinungaling, Mm. nagiging bobo pa, binabansot yung pag-iisip kasi radicalized eh. So hindi ka Mhm. wala na yung critical at independent thought mo. Not sa lahat ng nahahawakan ng CPP nasisira. So but Eric, ano yung paano makikita yung galaw ng NUPL sa loob ng legal profession? Kunyari ako ay isang abogado. Mhm. Paano makikita na mukhang CPP yata ito? So kung ikaw ay nilapitan, for example, Yeah, in-invite ka nire-recruit mag-join sa ako. NUPL. Mm. Kasi pero abogado ka, hindi mo alam na ang NUPL, halimbawa hindi mo ako napakinggan, hindi mo Yeah, napakinggan ang program na to, yeah, so you are well-meaning. So ang approach yeah. namin sa iyo ng NUPL ay kung CPP recruiter yun, mama, ay kagaya nila Conte, yan, mga CPP Colmenares, cadre yan. Oo, Conti, yan. Zarate. Ayan. Sasabihin nila, uy, Attorney Lorraine, maganda pag ang advocacy mo, kahit abogado ka, nakapokus ka rin sa pagtulong sa human rights issue, tsaka sa mga public interest issue ng tao. Yung mga urban poor, wala silang abogado, baka gusto mo mag-volunteer sa mga pleadings, subukan mo lang. Doon ka nila titirahin sa pagiging interesado mo na tumulong bilang abogado sa tao. Ganun din sa doktor. Doon ka mag-medical mission pero area nila yun ha. Tapos mula doon, sa tanong ni Ma'am Lorraine, paano mo ma-identify kung sila na ito? Sakaling hindi mo alam ng inyo PL pala, ay recruiter ang Ano yung kanyang red mga leaders. flags? Ano yung Yeah. mga red flags? Number one, dadalhin ka na nila sa mga organisasyon na ayaw nilang nire-red tag sila pero pula ang bandila nila. Rally. Pasasamahin ka na sa rally, imbitahin ka na sa mga forum, at doon mo na makikita na critical na siya sa gobyerno. Hindi na legal issue ang pinag-uusapan nyo. Ang pinag-uusapan na ninyo, national issues na. At Pero Eric, critical to the government programs. critical tayo sa government. I mean, it's just natural. It's a good thing to be critical of this government. Yes. So, how do you Doon do siya that? magsisimula. I I see. doon, palalalimin niya yon. Yeah. At dadalhin ka na niya sa class contradiction, sa class struggle, sa problema ng sistema ng lipunan, hanggang sa maging interesado ka na napag-aralan mo na kung ano ang mga conflict of struggle sa lipunan. Doon na sila mag-introduce. Mula sa pagiging critical sa issues. Ano ba yung kinikwento na yan, Eric? Ano ba yung struggles of whatever? Ano yan? Halimbawa, bakit mahirap ang mga Pilipino? Hmm. Bakit ang mga politiko
Sa totoo lang, sa Pilipinas, sila ay mga bureaucrat capitalist. Sila ay Tinood man. kasabwat ng oligarkiya. Oh, Well, so totoo yun. tinood man. Oo. Oo, tinuod siya. Tapos Yeah. dadalhin nila sa issue ng class struggle. Na kung walang pagbangon ang mga mahihirap na tao, ng mga masa, ng manggagawa at mga magsasaka, at hanggang sa punto na tanggapin mo na dapat may armadong pakikibaka para pabagsakin ang gobyerno o pagpalitan ng bagong sistema at bagong gobyerno, doon yun papunta ang mga, sabi mo nga ang term na ginamit mo, radicalization. It's a process, step by step. Madali nilang nagagamit ito sapagkat ang nagre-recruit lawyer din. Hindi ka rin marirecruit, Ma'am Lorraine, sa AHW kung ang nagre-recruit sa'yo ay barangay health worker. Yeah. Pero kung mag-recruit sa'yo, doktor din. Si Nati De paano Castro. Oo, Ang yun. bait-bait ng itsura, di ba? Di ba? Pero Eric, kung yun pala, yun mag-approach sa'yo ay barangay health worker, nag-recruit nito. Kaya wala, may tanong ako sa'yo, Eric. May tanong ako. Yung, it's connected to what you just said, no? Like, if somebody recruited me, no, siguro sasama ako dito kasi, siguro sasama ako sa CPP kasi, nung doon ako sa DSWD, I fell in love with Judith Yeah. Taguiwala. Di ba? And I really, not just that, it was really, I really loved her. And also yung mga kasama niya, no? Parang, my husband says, because you're naive, no? Sabi ko, well, siguro that's part of it, Kasi but hindi mo nakilala sila. also, Eric, very May charismatic. maskara eh. Very charismatic. Oo, part ng approach yan and then legitimate ang issues. Yeah. Legitimate ang issues. Totoo ang kanilang mga style ng pag-explain, pero may lason yon kasi palalalimin kanila doon, papunta sa armado. Papunta sa pagtanggap ng communist ideology later on. Yung nung kasama ko si Judy Taguiwalo sa DSWD, she was a very good leader. Very, very good. Excellent leader. Pero kasi yun ang mahalaga sa CPP, di ba? Yung mga leaders. Nati-train kasi kami dyan, Ma'am Lorraine. We are Really? trained to do that. Na-train kami dyan. And Judy Taguiwalo was an NPA young cadre sa Panay Island nung kabataan niya. At bit niya pa rin yan. Siguro sa edad niya ngayon, hindi na siya naghahawak ng mga leadership position, baka consultant na lang. Pero for as long as kaprayo nila sa Toro Campo, mga matatanda na ito, no? Sila, pero Vic Ladlad and Adelberto Silva, active pa yan eh. Active pa yan sila. Pwede nga sa loob ng kulungan eh. Oo, nanonood yan sila, Ma'am Lorraine. Hello, Adel. Kasi Ma'am Lorraine, there is no recruitment na direkta sa Marxism at Leninism at Maoism ang pinag-uusapan. Yeah. I-recruit ka muna doon sa mga malalapit na issue. Kung abogado ka, human rights, advocacy, lawyering for the poor, doon ka nila i-recruit. Kung pari ka at madre, doon ka or bispo or pastor, i-recruit ka nila doon sa liberation theology. Yung preferential option and bias of the church leaders for the poor, like what Christ did. Pero like the Marcos issue, they don't really mean it. Sa ngayon? Yeah. I mean, pangyari ginamit nila yung liberation theology, mga totoong issues, yung kahirapan, they don't really mean it. They don't really care about it because, am I correct? Kasi yung kay Marcos, had they really cared about good governance and accountability and corruption, di ba? Bakit sila kumampi? Part lang yun, ma'am. Part ng tinatawag natin na wag mong kalimutan yun, ang unang lesson mo. How does the CPP, NPA, NDF survive? By doing always AOM. Arouse, organize, mobilize. AOM. Meaning the purpose of those issues is for arousal. Political agitation, arousal of the consciousness. Yeah. Pero the direction is not about addressing the issue, but rather making the issue persist and understand na gagamitin niya ito para makapag-recruit. Eric, so mabalik tayo doon sa NUPL, yung gusto nila issue ako, etc., di ba? For red tagging, that's also for recruitment, right? Because there's propaganda. The media is, Inquirer came out with it, di ba? And we know that Inquirer is CPP infiltrated, as in a lot of our mainstream media, di ba? So, what's the purpose of that noise about my medical against you? Yes, against me.
That is an Because it's attack about red not tagging against, eh. It's about red oo, tagging eh. Yeah. it's not an attack against only Ma'am Lorraine. It's an attack against those who are critical still of the CPP, NPA, NDF. And lakas ng loob na ipagpapatuloy ang ginagawa natin dati. Mm. Kaya nga dapat sabi namin ni Ma'am Lorraine, red tagging sa konsepto ng CPP, NPA, NDF masama. Mm. Pero ang red tagging ay tamang dapat gawin para sa kanila. Yeah. So iniiwasan namin gamitin ang term na yan dahil hindi naman yan masama kung tama at Identifying. direkta. Nagagamit kasi ng CPP, NPA, NDF ang red tagging pang depensa nila para ipatigil ang kagaya ni Ma'am Lorraine na mag-expose laban sa kanila. Pero hindi totoo po na may kaso ang red tagging. At walang din, gusto namin ito linawin walang desisyon ang Korte Suprema na nagsasabi na mali ang red tagging. Yung binabanggit nila Colmenares, nila Conte at ng NUPL, yan po ay hindi desisyon ng Korte Suprema. Ang tawag po dyan ay obiter dictum. Ang tawag dyan footnote. Kung sa sentence, by the way. Hindi po yun ang desisyon. Yung Deduro, di ba? Yung Sige Deduro nga, paki-explain. case. Kasi si Sigfrid Deduro, kakolektiba ko to dati sa Panay at si Cynthia Deduro, mga lumang kadre at mga matatanda na to, mga first quarter storm to sila. Mga kapanahunan niya ni Vic Ladlad, sa bayan sila sa UP Los Baños eh. Magkakilala yan sila ni Vic Ladlad, magkapanahunan sila. Tumakas na po ito si Sigfrid Deduro, papunta sa Europe. Nagtago na sila ni Cynthia Deduro na asawa niya. Ngayon, nag-file ito sila before tumakas ng petition for writ of amparo sa Regional Trial Court sa Iloilo. Ano yung writ of amparo, Eric? The writ of amparo is, ito yung parang gusto mong pigilan ang mga military, ang police, ang government state agents na huwag kang galawin at huwag kang lapitan. Kaya amparo means protection. The writ of amparo is an issuance of the court to protect you from harassment or any undue activities na sa tingin mo ay natatakot ka o tinatakot ka ng state forces. Okay. Yan ang purpose. So nagsampa sila laban kay General Binuya. Division Commander that time si General Binuya. Yes, sa 3rd Infantry Division. 87, classmate mo. Classmate ni husband mo. Si Eric. So kaya Deduro Binuya yan eh. So siya ang 3rd ID commander doon. So pag-file ni Sigfrid Deduro, dinismiss ng judge without setting a hearing. Dapat may court hearing yan eh. So ang judge, dinismiss niya ang petisyon ng CPP kadre na sila si Sigfrid Deduro. Nag-appeal sila sa Court of Appeals hanggang sa Korte Suprema. So ang desisyon ng Korte Suprema, nagkamali ang judge na hindi siya nag-trial at walang hearing. So the main decision is remanded. Ibinalik, mag-trial ka muli. Pero nang ibinalik ng Korte Suprema ang desisyon, may obiter dictum, may by the way. And I think si Leonin yata or isa pa, dalawa silang nagsulat. Ayan. Na sinabi nila, yung opinion nila. But the decision was not about on the merit or validity of the claim of red tagging. It was about the procedure on the writ of amparo. Nililito nila ang taong bayan, mga sinungaling, tarantado. Parang mga tarantado. Parang yung suspension ko daw ng license ko ay dahil sa red tagging, engot, mga sinungaling talaga. Ito sa technicality na hindi na namin hinabol. 6 months lang naman, parang gumanon kami. 6 months lang naman yun eh. Kasi we didn't have time for it anymore sa dami ng kailangan nating gawin, di ba? Oo, tama ma'am. Kaya wala talagang desisyon ng Korte Suprema on red tagging. Let it be clear. Yeah. Wala po. At wala din po sa revised penal code o special law na may nilalabag kami ni Ma'am Lorraine or siya kapag nag-identify kami sa kanila. There is no crime as red tagging.